Ayan, alright mga kasangga, mga kalingap, at muli inyong abang lingkod Kasangga Mix TV ay magbigay lang po tayo ng komento mga kasangga, ano, patungkol po doon sa mga paliwanag po ni Ate Mylene, ano, na marami po talagang hindi naniniwala sa mga sinasabi po ni Ate Mylene, ano, alam po natin yan. Dito po mga kasangga, ano, ang akin po ay komento lang po, ano, base po sa atin pong narinig at napanood, ano, sa mga sinasabi po ni Ate Mylene. Para sa akin po ay masabi ko po mga kasangga na may sablay po si Ate Mylene, ano, doon po sa kanyang mga kwento, ano. So hindi po ito pambabas mga kasangga, opinion ko lang po ito sa base na rin po sa atin pong napanood at narinig na mga sinabi po ni Ate Mylene, dahil ay sa mga sinasabi po niya mga kasangga talagang may butas po tayo na makikita, ano, talagang mabubutasan po siya mga kasangga, no? So right mga kasangga, no, dito po simulan natin sa sabi po na kasalan, ano. Yung pong pagpakasal po nila nasa 15 years old po daw siya mga kasangga, no. So kung sundin po natin ang batas ay bawal po, minor de edad pa po si Ate Mylene, di ba? At sabi nga niya ay dinagdagan lang po yung kanyang edad para makasal po sila, no. Pero doon po sa kasal po na pinirmahan po niya ay wala po yung pirma po ng kanyang ina. So siyempre ay wala talaga, dahil ay tinanan nga siya ni Michael, ano, sa edad pa po siya ng 13 years old, no. So bata-bata pa po talaga. Kaya ay doon po sa interview po ni Gilumags TV, ano, sa mama po ni Ate Mylene ay gusto po niya na itong si Michael ay hingi po ng tawad doon po sa ina po ni Ate Mylene, ano. Masabi po natin na galit po yung ina ni Ate Mylene kay Michael, ano, dahil nga ay 13 years old pa po ay tinanan po ni Michael itong si Ate Mylene. So okay, pagpalagay natin mga kasangga, no, yung kasal po nila ay palagay lang po natin na invalid po, ano, mga kasangga, no. Okay, so doon po sa mga pagbibintang po ni Ate Mylene na ito pong si Michael ay nag-drugs po, no. Palagi raw siyang binubugbog, ano? At isa po yun sa dahilan na kung bakit iniwan po niya si Michael, ano. At isa pa dito sa tiyuhin po ni Michael na muntik na raw siyang ma-rape, ano. So mabigat po na paratang ito mga kasangga, mga kalingap, ano. So iwan ko lang mga kasangga, no, kung babalikan si Ate Mylene dito, ano, sa tiyuhin ni Michael at ni Michael mismo, ano, sa kanyang paratang, ano. So siya lang po ang pwedeng makasagot dito, ano, mga kasangga, mga kalingap. So right mga kasangga, no, dito po tayo sa araw po ng pag-alis po niya, no, o sa taon po ng pag-alis niya. At sabi nga niya ay napag-usapan daw po nila ni Michael yun, ano. At sabi nga na yung anak na babae ay doon po kay Michael at yung lalaki ay sa kanya. So yun nga ang dahilan ay dala po niya si Mark, sa sabi po ni Ate Mylene. So nung umalis po sila, nasa 5 months pa po si Mark, ano, mga kasangga, 5 months po. So taong 2000 po umalis si Ate Mylene, ano, doon po kay Michael, base po sa sabi po ni Ate Mylene. So ngayon mga kasangga, no, dito po ay atin pong nakikita na si Ate Mylene ay gumagawa po ng kwento. So di ba? Dahil kung kahit na sino po, kung ikaw po yung umalis ay malalaman po natin na nagsasabi ka ng totoo, ano, na yung taon ay okay lang kung nakalimutan mo yung pizza o bulan, pero yung taon siguro hindi mo makalimutan, no? Pero dito kay Ate Mylene, mali po yung taon, nasabi po niya dahil bakit nasabi ko na mali mga kasangga, no? Si Mark po sa ngayon, sa atin po pagkakaalam, nasa 15 years old, ano. So umalis po sila nung year 2000 at 5 months po si Mark. So ibig sabihin sa ngayon ay year 2022, di ba? So kung atin pong kwentahin, so si Mark po sa ngayon ay nasa 20 or running 22 years old, no? At si Joanna, sabi nga niya ay daycare daw nung umalis. So kung atin pong isipin, ang edad ni Joanna sa ngayon ay nasa mga 25 years old na, ano, mga kasangga, mga kalingap, no?
24 o mga ganon. Kasi 15 at 17 nga si Joanna sa ngayon, ano, sabi. So layo po mga kasangga, no? Malayo po talaga. So dito po natin nakita mga kasangga na itong si Ate Mylene ay gumagawa na naman po ng kwento. So dito po mga kasangga, no, ay talagang masilipan po talaga siya, no, mga kasangga, na yung mga pinagsasabi po niya ay hindi po totoo. Talaga si Ate Mylene mga kasangga, no, imbis na hihingi po siya ng tawad sa mga pagkakamali po niya, no, lalong-lalo na doon sa anak niya na si Joanna, na kahit po iniwan po niya at hindi na po talaga niya halos kinilalang anak, ay mahal pa rin po siya, no, mga kasangga, no. So hindi na po siya naawa doon po sa kanyang anak na si Joanna, no, mga kasangga, mga kalingap, ano. Kahit doon lang po naman sana ay humingi po siya ng tawad kay Joanna sa kanyang nagawa na iniwan po niya ang anak niya ng halos hindi na po niya kinilalang anak, ano. Pero hindi po niya nagawa mga kasangga, no. Pero nung pumunta po siya ay niyakap po talaga siya ni Joanna, no. Talagang mahal po ni Joanna ang kanyang ina. Pero itong ina niya ay parang hindi po siya mahal, ano, mga kasangga. So sakit po isipin bilang isang anak, ano, na ganun po ang gagawin ng isang ina na talagang matagal pong hindi nakita, at nung nagkita po sila ay parang ganun lang po mga kasangga, mga kalingap, ano, na parang wala lang, ano. At ngayon ay nagbitaw pa siya ng mga hindi magandang salita at siniraan pa niya itong si Michael, ano, na kung atin pong tingnan, mabait naman po si Michael. At kung ipagbase po natin doon kay Joanna, no, kung ito si Michael ay hindi po mabuting ama, siguro po itong si Joanna ay hindi po mabuting bata, ano, mga kasangga, mga kalingap. Pero nakita po natin, ano, magalang po si Joanna at magsalita po ay talagang masabi po natin na mabait talaga si Joanna, no, mga kasangga, mga kalingap. So maganda po ang pagpapalaki po ni Michael sa kanyang anak, ano, mga kasangga, no. So kung totoo po yung mga sinabi ni Ate Mylene, so hindi siguro ganito yung pagpalaki kay Joanna, no, kung talagang hindi po magandang ehemplo itong ama nila ni Joanna at ni mga kasangga. So dito po mga kasangga, no, talagang hindi po ako naniniwala sa sinasabi po ni Ate Mylene. 100% po mga kasangga, hindi po ako naniniwala. Gumagawa lang po siya ng kwento, no. Sorry lang po sa mga sumusuporta po kay Ate Mylene, ano. Pero yun po ang aking pong obserbasyon mga kasangga, mga kalingap, ano. Alam po natin na iba-iba po ang ating obserbasyon, ano. So yun po ang aking obserbasyon, ano. At doon po sa ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang, tama lang po yun mga kasangga, no, na kunan po niya ng side si Ate Mylene para malinawan po ang lahat at malaman po natin ang buong pong pangyayari, ano. Ginawa lang po ni Kuya Bal Santos Matubang yon para po ay paliwanag din po ni Ate Mylene yung side niya, no. Kaso lang po si Ate Mylene ay mali po yung mga pinagsasabi niya mga kasangga, mga kalingap, ano. Sorry po, ano. Hindi po talaga ako naniniwala sa mga sinabi po ni Ate Mylene. Sablay po talaga mga kasangga. So yun lang po ang aking komento mga kasangga, no, patungkol po doon sa kay Ate Mylene, ano. Nasa inyo na po mga kasangga, kayo na po ang maghusga kung ano man rin po ang nasa inyong isipan at opinion po ninyo, no. Sabi ko nga ay iba-iba po yung atin pong opinion, ano. So pwede po kayo mag-comment mga kasangga, no, kung ano man po ang inyong masasabi. So wag po natin kalimutan mga kasangga, no, ang pagpatuloy na pagsuporta po kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, atin na vlogs. Ayan, suportahan po natin palagi ang kailang mga ginagawa po na paglingap, ano. At kay Kabisnes Official, Papa Dins TV. Ayan. Sa mga palagi pong sumusuporta sa aking channel, ano, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga silent viewers dyan, maraming salamat, no. Sir and ma'am, maraming salamat po talaga sa palagi po ninyong pagsuporta. Alright mga kasangga, no, suportahan din po natin ang aming pong team po, busis ng Masa sa Kalingap, Karipa at Unicap. At hanggang dito lang po muna mga kasangga ang ating pong video. At
See you po sa next video ko. Kung hindi ka po pala naka-subscribe sa aking channel at nagustuhan mo po aking mga ginagawang video, pakiclick na ating subscribe button at samahan mo ng notification bell para update ka palagi sa mga gagawin pang video. Alright, see you po sa next video ko. God bless, Lubas.